Maligayang pagdating sa buksan ang mundo, kung saan sama-sama nating binubuksan ang mas malalim na katotohanan sa likod ng mga bansang madalas nating naririnig, ngunit bihira nating tunay na nauunawaan. Sa kwentong ito, titingnan natin ang Tsina sa isang mas buo, mas makatotohanan at mas makataong pananaw. Isang pananaw na maaring tuluyang magbago sa paraan ng pagtingin mo sa bansang ito. Pamagat, ang tunay na buhay sa Tsina. Babaguhin ng video na ito ang pagtingin mo sa Tsina. Mga kaibigan, ang Tsina ay isang pangalang halos araw-araw lumalabas sa mga pandaigdigang balita, mula sa ekonomiya, teknolohiya at politika hanggang sa kultura. Ang bansang ito na may mahigit 1 bilyong mamamayan ay laging nasa sentro ng napakaraming pandaigdigang usapan. Ngunit naitanong mo na ba sa sarili mo kung ang lahat ng alam natin tungkol sa Tsina ay tunay na sapat upang maipakita ang buong realidad na nagaganap doon? Ang Tsina ngayon ay hindi lamang isang makapangyarihang bansang mabilis na umaangat sa pandaigdigang entablado, kundi isa ring lipunang puno ng kahangahangang mga kontradiksyon. Doon ang mga templong libu-libong taon na ang tanda ay maaring katabi ng makabagong mga nagtataasang gusali. Ang mga tradisyong ipinasa sa napakaraming salinlahi ay patuloy na umiiral kasabay ng mga smart city, napakabibilis na tren at mga teknolohiyang kabilang sa pinakaabante sa mundo. Isa itong bansang malinaw na pinagtatagpo ng nakaraan at ng hinaharap. At marahil, higit kaysa sa alinmang lugar sa mundo, dito makikita kung paano nagsasama ang malalim na kasaysayan, mayamang kultura at napakabilis na pag-unlad. Dahil dito, naging isa ang Tsina sa mga pinakakapansin-pansing bansa ng ika-21 siglo. Sa videong ito, susubukan nating tingnan ang Tsina mula sa ibang anggulo. Hindi lamang sa lente ng karaniwang binabanggit ng media, kundi sa pamamagitan ng tunay na buhay, kultura at aktual na pag-unlad na araw-araw na nagaganap doon. At malaki ang posibilidad na pagkatapos mong mapanood ito, ganap na magbago ang paraan ng pagtingin mo sa bansang ito. Ang Tsina ay hindi lamang isa sa pinakamataong bansa sa mundo, kundi isa rin sa pinakamalaki at pinakaiba-iba sa kultura sa buong planeta. Meron itong mahigit 1.4 na bilyong tao na katumbas ng halos 18% ng populasyon ng daigdig. Ibig sabihin, sa humigit kumulang bawat 5 tao sa mundo, isa ay Tsino. Sa lawak na humigit kumulang 9.6 na milyong kilometro kuwadrado, pangatlo ang bansang ito sa pinakamalaki sa mundo, kasunod ng Rusya at Canada. Ngunit ang tunay na nagpapatingkad sa kasaganaan ng Tsina ngayon ay hindi lamang ang laki ng teritoryo nito, kundi ang kasaganaan ng tanawin, kultura at mga tao. Isa sa mga pinakakawili-wiling katotohanan tungkol dito ay kahit sakop nito ang 5 magkakaibang geographical na time zone, isa lamang ang opisyal na oras na ginagamit sa buong bansa: Beijing time, UTC +8. Nagdudulot ito ng mga kakaibang sitwasyon sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, sa pinakakanlurang bahagi gaya ng Xinjiang at Tibet, maaring sumikat ang araw bandang 10:00 ng umaga. Ibig sabihin, habang nagsisimula pa lamang mag-almusal ang mga tao roon, sa Shanghai na libu-libong kilometro ang layo, maaring tapos na sa tanghalian ng iba. Iisang bansa. Ngunit malinaw ang pagkakaiba ng ritmo ng pamumuhay. Matatagpuan sa Silanggang Asya. May hangganan ang Tsina sa 14 na bansa, kabilang ang India, Rusya, Mongolia at Vietnam. Mas marami kaysa alinmang bansa sa mundo. Dahil dito, naging mahalagang sentro ang Tsina ng kalakalan, pamumuhunan at pandaigdigang koneksyon. Ang lawak ng lupain nito ay nagdadala rin ng pambihirang pagkakaiba-iba sa klima at tanawin. Makakakita ka ng maiinit at tuyong disyerto sa Xinjiang, luntiang tropikal na kagubatan sa Yunnan, at nagyayalong mga lungsod gaya ng Harbin sa Hilagang Silangan. Sa teorya, posible pa ngang maglaro sa nyebe sa umaga at sa hapon
ay mag-enjoy sa asul na dagat at ginintuang sikat ng araw. Lahat sa loob ng iisang bansa. Isa itong uri ng paglalakbay kung saan sa isang lugar mo mararanasan ang maraming magkaibang mundo. Makikita rin ang pagkakaiba-ibang ito sa mga tao. Ang China ay tahanan ng 56 na opisyal na kinikilalang etnikong grupo. Higit 70% ng populasyon ay Han, samantalang ang natitirang 55 minoryang grupo tulad ng mga Tibetan, Uyghur, Mongol at Shuang ay sama-samang bumubuo sa isang makulay na larawan ng kultura. Bawat pangkat ay may sarili nitong wika, kasuotan, kaugalian at tradisyon, kaya lalong yumayaman at nagiging makulay ang kulturang Chino. Sa usapin ng wika, bagaman napakalawak ng bansa at iba-iba ang mga pangkat etniko, Mandarin o Putonghua pa rin ang opisyal na wika. Gayunpaman, sa realidad, may higit 300 wika at dialekto sa China. Minsan, ang isang nagsasalita ng Mandarin sa Beijing ay nahihirapan ding intindihin ang lokal na salita ng isang taga-Guangdong. Sa ganitong sitwasyon, napakahalaga ng sistemang pasulat na hansi bilang tulay ng pagkakaunawaan. Sa kasaysayang mahigit 3,000 taon at may pambihirang pagpapatuloy ng paggamit, isa ito sa pinakamatanda at pinakamatagal na sistemang pasulat sa daigdig at isang malaking ipinagmamalaki ng mga Chino. Ngunit hindi lamang sa kultura umiikot ang pagkakakilanlan ng bansang ito. Walang tigil din ng mga tao rito sa pagpapaunlad ng kanilang bansa sa ekonomiya, agham at buhay panlungsod. Ang makapangyarihang pag-usad na ito ay hindi lang makikita sa mga kahangahangang bilang ng paglago, kundi malinaw ding nasasalamin sa makabago at napakalaking infrastruktura. Isa sa mga unang pumapasok sa isip kapag pinag-uusapan ng China ay ang napakabilis nitong pag-unlad sa infrastruktura at teknolohiya. Isang halimbawa nito ang paliparan sa Beijing, isa sa pinakamalaki sa mundo na may kakayahang magsilbi sa hanggang 100 milyong pasahero bawat taon. Ang pag-unlad ay hindi lamang nasa laki, kundi nasa paraan ng pagsasama ng teknolohiya sa pang-araw-araw na buhay. Sa Shenzhen, pamilyar na tanawin na ang paggamit ng drone para maghatid ng pagkain sa mga parke. Isa itong malinaw na patunay na unti-unti nang pumapasok ang teknolohiya sa bawat sulok ng buhay. Sa Wuhan naman, maaari mo nang maranasan ang self-driving taxi, isang malaping hakbang sa larangan ng artificial intelligence at smart transportation. Ang pampublikong transportasyon ng China ay kahanga-hanga rin. Ang modernong sistema ng subway nito, kasama ang pinakamalawak na high-speed rail network sa mundo, ay nagbibigay na mabilis at komportableng paglalakbay. Ang biyahe sa pagitan ng malalaking lungsod na dati-rati inaabot ng buong araw ay maaari nang matapos sa loob lamang ng ilang oras. Ang mga lungsod tulad ng Shenzhen ay madalas ilarawan bilang lungsod ng hinaharap. Dahil sa makabagong infrastruktura at advanced na paggamit ng teknolohiya gaya ng facial recognition para sa pagbabayad ng pamasahe sa subway. Bukod pa rito, ang mga natatanging proyektong pang-arkitektura ay lalo pang humuhubog sa bagong anyo ng mga lungsod. Isang kapansin-pansing halimbawa ang elevated garden sa Shanghai na may libu-libong puno kung saan malikhaing pinagsama ang kalikasan at arkitektura. Marami ang naniniwala noon na ang malalaking estruktura sa China, mga skyscraper man o subway system, ay mabilis masisira o baka gumuho sa loob lang ng ilang taon. Ngunit pinatunayan ng realidad ang kabaligtaran. Pagkalipas ng 10 hanggang 20 taon, marami sa mga ito ay nananatiling matatag, maayos ang operasyon at mahusay ang maintenance. Ipinapakita nito na hindi simple ang kalidad ng konstruksyon at kakayahan ng China sa pamamahala ng infrastruktura. Ang buhay sa lungsod sa China ay may sarili ring natatanging kulay. Masigla, moderno, ngunit maayos. Madalas na malilinis ang mga kalsada, mataas ang antas ng seguridad, at relatibong mababa ang antas ng krimen. Napakayaman din ng pagkain mula sa street food hanggang sa mga high-end restaurant.
na nagbibigay ng kapanapanabik na karanasan para sa mga lokal at dayuhan. Idagdag pa rito ang kabaitan at pagiging magiliw ng maraming mamamayan at mas lalong nagiging masigla at komportable ang kapaligiran. Dayunman, kapag pinag-uusapan ng China, hindi maiiwasang mabanggit ang mga debate hinggil sa paraan ng paglalarawan dito ng kanluraning media. Maraming kwento ang paulit-ulit na umiikot at madalas punahin ng Sina sa iba't ibang dahilan. Kung minsan ay pinaniniwala ang kulang sa malinaw na batayan. Halimbawa, ang katumpakan ng GDP data nito ay madalas questionin. May mga nagsasabing nagpapatuloy ang ilang kanluraning media sa isang partikular na pamantayan sa pag-uulat tungkol sa China at sa ilang umuunlad na bansa, lalo na sa Afrika, na nagpapakita umano ng malinaw na pagkiling. Marahil narinig mo na rin ang mga pahayag na ang buhay sa China ay hindi totoo, na puro set lamang ito o na palaging pula o kayumanggiyang langit dahil sa polusyon. Meron pang mga taong itinatangging totoo ang mga modernong gusali na parabang mga ilusyon lamang ang mga ito at malapit nang gumuho. Madalas ding mabanggit ang mga usaping kakulangan sa personal na kalayaan, hirap sa buhay at rasismo, lalo na laban sa mga taong may maitim na balat. Subalit ang mga aktual na karanasan ng mga taong tumira at nagtrabaho sa China ay madalas nagbibigay ng ibang larawan. Marami ang nagsasabing tunay na totoo ang nakita nila, mula sa mga skyscraper at modernong subway system hanggang sa masisiglang kalye. Lahat ng ito ay malinaw na umiral at hindi produkto ng computer graphics o artificial intelligence. Kapag tinanong ang maraming Tsino, marami sa kanila ang nagsasabing mahal nila ang kanilang bansa dahil sa kaligtasan, mga libangan at napakasarap na pagkain. Ang buhay sa China ay madalas ilarawan bilang parehong malaya at ligtas. Nakapagtataka para sa ilan na maraming dayuhang nakatira roon ang nagsasabing bihira o minsan ay hindi pa kailanman silang nagkaroon ng direktang pakikipagtagpo sa pulisya. Mataas din ang pakiramdam ng seguridad sa gabi sa maraming lungsod kung saan komportable ang mga taong lumabas at maglakad. Ang kawalan ng mga balitang tungkol sa school shootings ay madalas iniugnay sa mahigpit na batas at mahigpit ding sistema ng pagkontrol. Karaniwan ding inilalarawan ang mga Tsino bilang magiliw at mapagpatuloy. Sa maraming sitwasyon, handa silang tumulong sa mga estranjero o turista. Tungkol naman sa rasismo, isang sensitibong usapin na umiiral sa maraming bansa, ipinakita ng karanasan ng maraming dayuhan sa China na sa kabuuan ay naging positibo ito. Siyempre, hindi maitatanggi na may mga iilang hindi magagandang kaso. Ngunit mahalagang hindi husgahan ng isang buong bansa batay lamang sa ilang hiwa-hiwalay na halimbawa. Gaya ng ibang lipunan, may mabubuting tao at mayroon ding hindi. Isa pang nakakawiling bahagi ng kultura na ikinagugulat ng maraming kanluraning turista ay ang kawalan ng tipping culture sa China. Malayo ito sa nakasanayang pagbibigay ng tip sa Europa at Hilagang Amerika. Sa harap ng mga negatibo o kontrobersyal na ulat mula sa ilang kanluraning media, kapansin-pansin din ang naging tugon ng pamahalaang Tsino. Sa halip na paulit-ulit na makipagtalo sa mga pahayag o sa media, pinili nitong tahakin ang mas praktikal na landas, ang palawakin ang visa-free policy para sa mga mamamayan ng maraming bansa. Layunin ng estratehiyang ito na hikayatin ang mga dayuhan na personal na bumisita, manirahan at sila mismo ang makaranas ng kalagayan roon upang magkaroon sila ng mas objetibong pananaw sa pag-unlad, kultura at buhay panlipunan ng bansa. Itinuturing ito ng parabang nais ni Gayunpaman, mayroon pa ring mga taong nananatili sa dati nilang paniniwala, nagdududa o tumatangging tanggapin ang impormasyong taliwas sa kanilang naunang paniniwala. Ayon sa ilan, maaring nagmumula ito sa pagkakalantad nila sa mga source na may kinikilingan o hindi sapat ang kabuuan. May mga nag-aakala rin na may ilang pandaigdigang source ng balita na maaring naaapektuhan ng politika
o ng partikular na interes. Kaya lalong nagiging komplikado ang buong larawan. Sa kabila ng maraming debat, malinaw na ang estratehiya ng pagkikayat sa direktang karanasan ay nananatiling isang epektibong paraan. Sa isang mundong lalo ng konektado, ang pagbubukas ng pinto, pakikipag-ugnayan at pag-unawa sa isa't isa marahil ang tunay na susi sa pagbuo ng mas objektibong pananaw tungkol sa bawat bansa. Bukod sa mga usapin ng media at pag-unlad ng ekonomiya, maituturing ding isang napakalaking kayamanan ang China sa larangan ng kultura, lipunan at natatanging mga destinasyon. Isang lugar kung saan natural na nagsasanib ang sinaunang tradisyon at makabagong pag-iisip. Kitang-kita ito sa maraming aspeto ng buhay, lalo na sa larawan ng mga kababaihang Chino. Matagal na silang hinahangaan dahil sa kanilang likas na kagandahan, pinong muka, makinis na balat, matangos na ilong, tuwid na tindig at mga matang puno ng ekspresyon na lumilika ng isang imaheng banayad, kaakit-akit at talagang natatangi. Ngunit higit sa kanilang panlabas na anyo, kapansin-pansin din ang kanilang talino, tibay ng loob at kakayahang magtagumpay kapwa sa karera at personal na buhay. May isang kapansin-pansing estadistika na nagsasabing mahigit 60% ng self-made women billionaires sa mundo ay mga Chino, isang bilang na ikinagugulat ng marami. Ipinapakita nito ang mataas nilang antas ng edukasyon, malinaw na direksyon sa buhay at matinding hangaring umunlad. Sa larangan ng pananalapi, teknolohiya at negosyo, lalo nilang pinagtitibay ang kanilang posisyon at hindi kakaunti sa kanila ang umaabot sa mahalagang tungkulin sa malalaking korporasyon. Ang kanilang progresibong pag-iisip ay makikita rin sa personal na buhay, lalo na sa mas bukas na pananaw sa mga relasyong lampas sa hangganan ng bansa. Gayunman, may isang seryosong realidad na kinahaharap pa rin ng lipunang Chino, ang kawalan ng balanse sa bilang ng kasarian. Tinatayang may humigit kumulang 34.9 na milyong mas maraming lalaki kaysa babae. Lumilika ito ng malaking pressure sa lipunan dahil kulang ang bilang ng kababaihan. Mas nagiging matindi ang kompetisyon sa pakikipag-date at pag-asawa at lalo ring lumalago ang mga matchmaking at dating service. Karaniwang pinahahalagahan ng mga kababaihang Chino ang talino, emosyonal na koneksyon at personal na pag-unlad sa loob ng isang relasyon. Bagaman madalas silang makita bilang banayad at mahinahon, kilala rin sila sa kanilang lakas, katapatan at lalim ng damdamin. Ang pagsasalib ng tradisyonal na kagandahang asal at modernong kasarinlan ang nagbibigay sa kanila ng natatanging tatak sa pandaigdigang entablado. Ang araw-araw na buhay sa malalaking lungsod gaya ng Beijing ay malinaw na halimbawa ng paghahalo ng tradisyon at modernidad. Ang mga makabagong gusali at masisiglang shopping center ay kasabay na umiiral na mga lumang eskinita o hutong na hitik sa bakas ng kasaysayan. Ang ganitong paghahambing ang lumiliha ng isang urbanong espasyo na parehong dinamiko at malalim ang kulturang pinagmumulan. Dagdag pa rito, ang malawak at mahusay na gumaganang subway system ay nagpapadali sa paggalaw sa lungsod. Para sa mga mahilig sa pagkain, tunay na paraiso ang Beijing. Dito, maari mong tikman ang lahat, mula sa mga pamilyar na tradisyonal na putahe, gaya ng siopaw at mga inihaw na buto o mani, hanggang sa mga kakaiba at minsan ay mapanghamong pagkain gaya ng tusok-tusok na alakdan. Kahit mabilis at abala ang takbo ng buhay sa malalaking lungsod, nananatili pa rin sa mga taga-Beijing ang natatangi nilang init ng kultura. Sa simula, maaari silang magmukhang medyo reserved o may distansya. Ngunit kapag kailangan mo ng tulong, madalas ay napakabait nila at handang tumulong. Isang napakahalagang bahaging pangkultura na hindi maaring hindi banggitin ay ang kultura ng tsaa. Sa China, ang tsaa ay hindi lamang isang inumin, kundi isang sining ng pamumuhay na may kasaysayang higit 4,000 taon. Bilang duyan ng tsaa,
Nakabuo ang bansang ito ng isang maselan at sopistikadong sistema ng pag-inom. Ng tiyaan na sumasalamin sa lalim ng kasaysayan at yaman ng tradisyon nito. Naniniwala ang mga Tsino na ang tsaa ay nagbibigay ng balanse sa katawan, tumutulong sa kalusugan, at nakapagpapalalim ng panloob na pagkakaisa ng diwa. Kabilang sa mga pinakasikat na uri ay green tea, black tea, oolong at white tea. Bawat isa ay may sariling lasa at katangian. Kasabay nito sa mga nagdaang taon, lalo ring sumikat ang mga modernong inumin, lalo na sa mga kabataan. Mabilis na umunlad ang milk tea at kape na lumihan ng isang napakasiglang merkado. Sa kasalukuyan, itinuturing ang China bilang pinakamalaking milk tea market sa mundo Na may mahigit 100,000 tindahan sa iba't ibang panig ng bansa. kasama ang maraming kilalang chain tulad ng Mixue, Chagee, Nayuki at Coco na tumutugon sa iba't ibang uri ng mamimili at abot-kayang presyo. Mabilis ding lumalago ang coffee culture sa China, lalo na sa malalaking lungsod kung saan mas gusto na ng maraming kabataan ang modernong cafe bilang lugar para magtrabaho at makipagkita. Gayunman, isa sa mga kapansin-pansing pagkakaiba sa bansang ito ay ang mahigpit na kontrol sa internet access. Maraming kilalang international na platform tulad ng Google, Facebook at YouTube ang ganap na nakablock. Sa halip, gumagamit ang mga tao ng mga lokal na app tulad ng WeChat. Isang super app na pinagsasama ang messaging, pagbabayad at pag-book ng serbisyo, at Weibo, isang napaka-popular na social media platform sa bansa. Bukod dito, kilala rin ang China sa medyo mahigpit na sistema ng batas at mga tuntunin sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, maaring maparusahan ang pagdura sa pampublikong lugar at malinaw ang paglalaan ng maraming lungsod ng hiwalay na lane para sa mga pedestrian at bisikleta upang mapanatili ang kaayusan sa trapiko. Maging ang pag-idlip sa tanghali sa lugar ng trabaho ay tinatanggap sa maraming lugar basta't hindi naapektuhan ang performance sa trabaho. Maaring kakaiba ang ilan sa mga patakarang ito para sa mga dayuhan, ngunit ipinapakita lamang nila ang mga pagpapahalaga at kaayusang malalim ng nakaugat sa lipunang Tsino. Tinatawag din ng China na pabrika ng mundo sapagkat ito ang pinakamalaking sentro ng manufacturing sa planeta. Mahigit 30% ng kabuuang industrial na produksyon ng mundo ay nagmumula rito. Mula sa smartphone at damit hanggang sa electric vehicle at renewable energy products, napakaraming internasyonal na kumpanya gaya ng Apple, Tesla at Intel ang lubhang umaasa sa sistema ng produksyon ng China para sa mahahalagang bahagi at sangkap. Isa sa pinakamalalaking dahilan kung bakit nananatiling matatag ang posisyong ito ng China ay ang napakahusay nitong supply chain system. Meron itong siksik na network ng mga pabrika, skilled na lakas paggawa, at kakayahang magpatupad ng makabagong teknolohiya sa produksyon. Dahil dito, napakabilis ng proseso ng paggawa at distribusyon ng produkto. Ang malakas nitong logistics infrastructure ay nagpapahintulot sa mga kalakal na maihatid ng mabilis at minsan ay mas mahusay pa kaysa sa maraming bansa sa kanluran. Hindi na rin lamang sa tradisyonal na manufacturing umiikot ang lakas ng China. Mabilis din itong naging isa sa mga nangungunang bansa sa high technology. Malaki ang papel nito sa produksyon ng semiconductors, smart devices at lalo na sa renewable energy. Sa kasalukuyan, gumagawa ang China ng halos 70% ng lithium-ion batteries sa buong mundo at kumokontrol sa humigit kumulang 90% ng supply ng rare earth materials, mga napakahalagang sangkap para sa makabagong teknolohiya. Ang napakalaking GDP ng China ang naglagay dito sa hanay ng pinakamalalaking ekonomiya sa mundo. Ngunit sa likod ng mga kahanga-hangang tagumpay na ito ay may isang mabigat na realidad. Ang hindi pagkakapantay-pantay ng mayaman at mahirap. Sa malalaking lungsod tulad ng Beijing at Shanghai, ang karaniwang buwanang kita ay maaring lumampas sa $1,000. Samantalang sa mga rural na lugar,
bumababa ito sa humigit kumulang $300. Malinaw nitong ipinapakita ang agwat sa pag-unlad sa pagitan ng mga urban at rural na rehiyon. Habang patuloy na umuunlad ang mga lungsod, maraming kanayunan ang nananatiling humaharap sa hirap sa ekonomiya. Isa pang kapansin-pansing katotohanan ay meron ring humigit kumulang 100 milyong Tsino na nabubuhay sa mas mababa sa $1 kada araw. Sa China, ang kaarawan ay hindi lamang kaugnay ng cake o salusalo. Malalim itong nakaugat sa tradisyon at simbolikong kahulugan. Isa sa mga pinakatampok na kaugalian sa kaarawan ay ang pagkain ng longevity noodles, isang pagkain na sumasagisag sa kalusugan, mahabang buhay, at magandang kapalaran sa hinaharap. Karaniwan, hindi pinuputol ang mahahabang pansit dahil sumisimbolo ang mga ito sa mahaba at malusog na buhay. Sa tradisyonal na paniniwala, ang pagputol sa pansit habang kumakain ay itinuturing na malas, na parabang pinuputol mo rin ang sarili mong haba ng buhay. Nakakatuwa ring tandaan na hindi lahat ng edad sa kaarawan ay ipinagdiriwang sa parehong paraan. Ang ilang edad tulad ng 30, 33, 40, at 66 ay itinuturing na hindi gaanong mapalad, kaya may mga taong pinipiling huwag magdaos ng pagdiriwang sa mga taong iyon. Sa kabaligtaran, ang mga edad na 60 at 80 ay itinuturing na napakahalaga. Karaniwan, itong mga panahong nagtitipon ang buong pamilya upang magdaos na mas engrande at mas seremonyal na pagdiriwang. Hindi lamang ito simpleng paggunita sa edad, kundi pagpapakita rin ng paggalang at pagmamahal sa mga nakatatanda. Isang fundamental na pagpapahalaga sa kulturang Tsino. Ang mga tradisyonal na pista sa Tsina ay malino ding sumasalamin sa diwa ng pamilya at komunidad. Pinakatanyag dito ang Lunar New Year, ang pinakamahalagang pagdiriwang na nagmamarka sa pagsisimula ng bagong taon ayon sa lunar calendar. Tumitagal ito ng humigit kumulang 15 araw at panahon ito para sa pag-uwi ng mga tao sa kanilang bayan. Muling pagsasama-sama ng pamilya at pag-alala sa mga ninuno. Sa panahong ito, makikita ang mga pulang parol na nakasabit sa iba't ibang lugar, mula sa loob ng bahay hanggang sa mga lansangan, bilang sagisag ng swerte at kasaganaan. Lalong nasasabik ang mga bata sa pagtanggap ng pulang sobre mula sa mga nakatatanda, na karaniwang may lamang pera bilang basbas. Ang makukulay na paputok sa kalangitan sa gabi ay hindi lamang nagbibigay ng napakagandang tanawin, kundi pinaniniwalaan ding nagtataboy ng masasamang espiritu at nagdadala ng positibong enerhiya para sa bagong taon. Kapansin-pansin ding Lunar New Year ang nagdudulot ng pinakamalaking taunang migrasyon sa mundo, kung saan mahigit 300 milyong tao ang naglalakbay sa buong bansa upang makauwi at makadalaw sa kanilang pamilya. Ang Lantern Festival naman ay ipinagdiriwang sa ika-15 araw ng unang buwang lunar at siyang hudyat ng pagtatapos ng mga aktibidad ng bagong taon. Sa pagdiriwang nga ito, ang mga pulang parol ay nakasabit sa lahat ng dako, mula sa lungsod hanggang sa kanayunan, na lumilihan ng makulay at nagniningning na kapaligiran. Ang Mid-Autumn Festival ay isa rin sa pinakamalaki at pinakamahalagang pista na ginaganap sa ika-15 araw ng ika-8 buwang lunar, kapag pinakabilog at pinakamaliwanag ang buwan. Ito ang panahong nagsasama-sama ang mga pamilya upang kumain ng mooncake, isang tradisyonal na pagkain na sumasagisag sa kabuuan at pagkakabuklod ng pamilya. Napakayaman ng lutuin Tsino at malino nitong ipinapakita ang mahabang kasaysayan at pagkakaiba-iba ng mga rehiyon. Isa sa mga pinakatanyag na putahe ay ang Peking duck, na kilala sa malutong nitong balat at malambot at makatas na laman. Karaniwan, itong kinakain kasama ng manipis na pancake, sibuyas na mura at matamis na sarsa na lumili ka ng balanseng pagsasanib ng lasa. Bukod dito, tampok din ang Sichuan hot pot na kilala sa maanghang na sabaw
at kakaibang pamamanhid na dulot ng Sichuan peppercorn. Isa itong pagkaing napakaganda para sa mga naghahanap ng malakas at kapanapanabik na karanasan sa panlasa. Isa pang espesyal na putahe ang Lanzhou hand-pulled noodles na mano-manong hinihila upang maging mahahabang hibla bago ihayin sa masarap na beef broth. Hindi rin maaring kalimutan ang xiaolongbao o Shanghai soup dumplings. Sikat ang pagkaing ito dahil sa manipis na pambalot nito at sa loob ay karneng palaman kasama ang mainit na sabaw na nagbibigay ng pagsabog ng lasa sa bawat kagat. Ang gastusin sa pamumuhay sa China ay malaki ang pagkakaiba depende sa lugar. Sa malalaking lungsod gaya ng Beijing at Shanghai, ang renta ng isang one-bedroom apartment ay karaniwang nasa 600 hanggang $900 bawat buwan, katumbas ng humigit kumulang 16 hanggang 25 bilyong Vietnamese dong. Samantala sa mga probinsya o maliliit na bayan, mas mababa ito, mga $150 hanggang $350 lamang, o humigit kumulang 5 hanggang 10 milyong Vietnamese dong. Sa pangkalahatan, makatuwiran ng halaga ng pagkain. Ang isang kainan sa lokal na restaurant ay karaniwang nagkakahalaga lamang ng $3 hanggang $7 o mga 80,000 hanggang 200,000 Vietnamese dong. Mas mura pa ang street food, kung saan ang mga pagkain gaya ng siopaw, inihaw na tusok-tusok at noodles ay maaari nang mabili sa halagang humigit kumulang $1. Napakatipid at mahusay din ng pampublikong transportasyon na may buwanang gastusin sa pagbiyahe na humigit kumulang 15 hanggang $20. Dahil dito, madaling makagalaw ang mga tao sa loob ng lungsod. Sa kabuuan, ang buwanang gastusin sa pamumuhay sa China ay karaniwang nasa pagitan ng $800 at $80 at $1,800 depende sa lifestyle at lugar ng paninirahan. Sa halagang ito, maaari kang magkaroon ng komportable at maayos na buhay sa isang bansang napakabilis umunlad. Marami ring pambihirang lugar na mapapasyalan sa China na hitik sa kasaysayan at kultura. Mula sa Forbidden City sa Beijing na itinayo noong ika-15 siglo at isa sa pinakamalalaking palace complex sa mundo na may mahigit 9,000 silid na naging tirahan ng mga emperador sa loob ng halos 500 taon. Itinayo ang estrukturang ito ayon sa mga prinsipyo ng tradisyonal na arkitekturang Chino na nagbigay rito ng pambihirang tibay at pagkakaisa ng disenyo. Isa pang hindi pwedeng palampasin ay ang Great Wall of China na may habang mahigit 21,000 kilometro at tumatawid sa mga disyerto, kabundukan at iba't ibang uri ng lupain. Hindi lamang ito isang estrukturang militar, kundi isang patunay rin ng lakas ng kalooban at pagsisikap ng tao sa loob ng maraming siglo. Bagaman madalas sabihin na makikita ito mula sa buwan gamit ang hubad na mata, ang mas makatotohan ng pahayag ay maaari itong mamataan mula sa mababang orbit ng mundo sa ilang pagkakataon. Bukod dito, ang mga sinuunang bayan gaya ng Fenghuang at Lijiang ay may tahimik at kaakit-akit na ganda na may mga kanal, batong tulay at tradisyonal na mga bahay na kahoy. Ang mga kalsadang bato, mga bubong na may lumot at ang lumang kapaligiran ng mga ito ang dahilan kung bakit inihahambing ang mga lugar na ito sa Venice ng Silangan. Ang Lijiang ay kinilala pa ng UNESCO bilang World Heritage Site at dinarayo ng mga turista dahil sa pambihirang ganda at lalim ng kultura nito. Kung nais mo namang maranasan ang espiritual na kapaligiran, maaari kang pumunta sa Potala Palace sa Lhasa, Tibet. Matatagpuan ito sa taas na higit 3,700 metro sa kabundukan ng Himalayas. Ang gusaling ito ay dating tirahan ng mga Dalai Lama. Sa mahigit 1,000 silid, bawat espasyo rito ay may natatanging relihiyosong at arkitektural na kahulugan na ginagawang kahanga-hanga at sagradong destinasyon ang lugar. Sa lahat ng aspektong ito, malinaw na ang Sina ay isang bansang maraming muka, isang lugar kung saan sabay na umiiral at umuunlad ang tradisyon at modernidad. Sa lahat ng karanasang ito,
Marahil ay mas malinaw mo nang naiisip ang tunay na larawan ng bansang ito. Kaya ano ang pinaka nag-iwan ng impresyon sa iyo? Ano pa ang gusto mong tuklasin tungkol sa China? Ibahagi mo ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video ito, huwag kalimutang pindutin ang like, mag-subscribe sa kanal na Logic Hamfa At i-on ang notification bell upang masuportahan ang programa at hindi mo mapalampas ang mga susunod pang bago at mas kapanapanabik na video. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay. Paalam at magkita-kita tayo sa mga susunod na video. Bye-bye. Maraming salamat sa pagsama sa Buksan ng Mundo. Dito, hindi lang tayo tumitingin sa ibabaw ng mga bagay. Hinihimay natin ang mga kwento, realidad, At pananaw na madalas hindi agad nakikita. Hanggang sa susunod na paglalakbay dito sa Buksan ang Mundo.